Ang labanan sa Thermopylae ay naganap noong 480 bago si Kristo sa pagitan ng Imperyong Persyanong Achaemenid sa ilalim ni Xerxes I at isang alyansa ng mga lungsod-estado ng Gracia na pinamumunuan ng Sparta sa ilalim ni Leonidas I. Tumagal ito ng 3 araw at isa ito sa mga pinakamaimpluwensyang laban sa parehong ikalawang pagsalakay ng Persya sa Gracia at ang mas malawak na digmaang Greco-Persiano. Ang labanan sa Thermopylae ay naganap kasabay ng pandagat na labanan ng Artemisium mula Hulyo hanggang Setyembre 480 bago si Kristo. Ang ikalawang pagsalakay ng Persya sa ilalim ni Xerxes ay isang huling tugon sa pagkabigo ng unang pagsalakay ng Persya na sinimulan ni Darius I at nagtapos noong 490 bago si Kristo sa pamamagitan ng tagumpay ng mga Griyego na pinangunahan ng mga Atenean sa labanan ng Marathon. Noong 480 bago si Kristo, isang dekada matapos ang pagkatalo ng Persya sa Marathon, nakapagtipon si Xerxes ng isang napakalaking puwersang panglupa at pandagat at kalaunan ay naglayag upang sakupin muli ang buong Gracia. Bilang tugon, iminungkahi ng Atenyanong politiko at general na si Themistocles na hadlangan ng mga alyadong Griyego ang pagsulong ng hukbong Persian sa daan ng Thermopylae habang sabay na hadlangan ang hukbong dagat ng Persia sa Straits of Artemisium. Sa paligid ng simula ng pagsalakay, isang puwersang Griyego na may humigit kumulang 7,000 kalalakihan na pinamumunuan ni Leonidas ang nagmarcha sa Hilaga upang harangan ang daanan ng Thermopylae. Ang mga sinaunang manunulat ay labis na pinalaki ang laki ng hukbo ng Persya na may mga pagtataya na milyon-milyon. Ngunit ang mga modernong scholar ay tinatayang nasa pagitan ng 120,000 at 300,000 sundalo. Dumating sila sa Thermopylae noong huli na ng Agosto o unang bahagi ng Setyembre. Pinigilan ng mga Griyego na mas kaunti ang bilang ang mga ito sa loob ng 7 araw, kabilang ang 3 araw ng direktang labanan, bago ang kanilang kakaibang depensa ay minasak sa isa sa mga pinakatanyag na huling pagtatanggol sa kasaysayan. Sa loob ng 2 buong araw ng labanan, hinarang ng mga Griyego ang tanging daan na maaaring daanan ng napakalaking hukbo ng Persyano sa makitid na daanan. Sa unang araw, nagpadala si Xerxes ng isang pangkat ng 200 barko na hindi nakita ng mga Griyego upang maglayag sa paligid ng Euboea at isara ang makipot na bahagi ng Euripus Strait. Subalit, nalaman ng puwersang pandagat ng mga Griyego ang tungkol sa detachment ng mga Persyano mula sa isang tumakas at nakipaglaban sila sa pangunahing puwersang pandagat ng mga Persyano na may kaunting tagumpay. Nais ng mga Griyego na maglayag pa timog ng gabing iyon at sirain ang detachment kinabukasan. Ngunit isang napakalakas na bagyo na pumigil sa mga Griyego sa Artemisium at nagwasak sa 200 Persyanong barko sa Timog Euboea. Sa ikalawang araw, ang balita tungkol sa kapahamakan ng mga Persyano ay dinala ng isang karagdagang eskwadron ng 53 barkong Atenean. Muling umatake si Xerxes sa Thermopylae at nilubog ng mga Griyego sa pamumuno ni Leonidas ang ilang mga barkong Sicilian sa tabi ng Artemisium. Hanggang sa may isang taksil na Griyego, si Ephialtes, ang nag-alok na gabayan ang mga Persyano sa isang landas sa bundok at baliktarin ang posisyon sa Thermopylae.
ang mga immortal, isang pangkat ng mga pinakamagaling na impantereyang Persyano, ay ipinagkatiwala sa kanya. Sa bukang liwayway, sa ikatlong araw, nagsimula silang bumaba patungo sa kapatagan sa likod ng posisyon ng mga Griego. Pinanatili ni Leonidas ang mga tropa ng Sparta, Thespia at Tebes at ipinadala ang natitira sa timog at pinaiwan ang 300 kawal. Pagkatapos siya ay umusad, siya at ang kanyang mga sundalo ay nakipaglaban hanggang sa kamatayan. Isang kahangahangang kabayanihan ng pinakita ng mga mandirigmang ito sa pamumuno ni Leonidas, maliban sa mga Tebano na sumuko. At dito nagtatapos ang buhay at pakikipaglaban ni Leonidas kasama ang kanyang mga kasamahan na mga bayaning mandirigma ng mga Griego. Nang gabing iyon, nang malaman ng pagbagsak ng Thermopylae, umatras ang puwersang pandagat ng mga Griego sa Ubik Channel at naglagay ng pwesto sa Makipot, nakipot ng Salamis. Sinunog ni Xerxes kasama ang maraming Griego mula sa hilaga ng Attica, ang Atenas. Halos wala ng tao sa lungsod sapagkat ang mga Ateniense sa payo ni Themistocles ay pinagkatiwala ang kanilang sarili sa kahoy na pader ng kanilang mga barko alinsunod sa isang orakulo ng Delphi. Nagpasya ang kongreso ng mga Griego na patibayin ang Isthmus at panatilihin ang hukbong dagat sa Salamis. Ang desisyong ito ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa mga kapitan ng mga barko. Marami ang nagnanais na umatras patungo sa Gulpo ng Argolis. Pinagtibay ni Themistocles ang usapan sa pamamagitan ng pagpapaalam kay Xerxes tungkol sa kanilang nais, sapagkat si Xerxes na nakikita ang pagtatapos ng panahon ng kampanya na malapit na magtapos ay nagpadala ng 200 barko noong gabing iyon upang putulin ang linya ng pag-atras ng mga Griego at inilagay ang pangunahing puwersa ng 1,207 barko sa silangang labasan ng mga kipot ng Salamis. Noong gabi, nalaman ng mga Griego ang kanyang mga plano at intensyon. Sa madaling araw, kumilos sila patungong hilaga. Nagkunwari ng pag-atras, dinala ang pangunahing hukbong dagat sa kipot at pagkatapos ay bumalik upang makipaglaban ng malapitan. Isang detachment sa ilalim ng Korinteyong si Adimantus ang naglayag upang salubungin ang 200 Persyanong barko. Ang 310 natitirang barkong Griego, matibay na itinayo para sa pag-aabang, ay may espasyo upang magmaniobra laban sa masikip na daloy ng mga barkong Persyano na idinisenyo para sa mga taktika ng pagsakop ay hindi gaanong maginhawa sa ilalim ng mga sagwan at nagbanggaan sa isa't isa. Ang resulta ay isang ganap na tagumpay para sa kasaysayan ng mga Griego sa paglalayag. Ang mga Persyano ay tumakas sa kalituhan. Hindi nagtagal ang kanilang hukbong dagat na mas marami pa rin ang bilang ngunit hindi sa moral ay naglayag patungong Asya. Noong taglamig na yon, habang umalis si Xerxes patungong Asya, isang malaking hukbo ang nagpalipas ng taglamig sa Thessaly sa ilalim ng pamumuno ni Mardonius. Sa pamamagitan ng mahusay na diplomasya, hinikayat niya ang mga Griego na umusad noong tag-init ng 479 bago si Kristo sa hilagang paanan ng bundok Citaron, malapit sa Platea, kung saan ang mga kahirapan sa suklay ay napilitang umatras. Ang hukbong Griego na may 110,000 sundalo sa gitna ng gabi. Ang pag-atras ay magulo at sa pagdapo ng bukang liwayway ay natagpuan ang hukbo na nagkalat. Agad na sinalakay ni Mardonius ang isang grupo ng 11,500 Espartano at Tibeyan na hoplete.
na huminto sa mabundok na lupa. Ang kanilang komandante, si Pausanias, na hindi natatakot sa mga pultong ng mga Persyanong kawal, ay pinangunahan ng kanyang mga mandirigma pababa sa burol sa masikip na formasyon. Nagtakbo ng mabilis at dilupig ang kaaway. Nang dumating ang mga Atenyano, matapos talunin ang mga Tibano, sinalakay ng mga Griego ang kampo at tumakas ang mga nakaligtas sa hukbong Persyano. Samantala, ang Persang pandagat na mga Griego ay umatake sa Mycale sa baybayin ng Asya sa tapat ng Samos. Tumanggi ang mga Persyano sa labanan. Inihampas ang kanilang mga barko sa dalampasigan at sumama sa isang malaking hukbong sumusuporta. Ngunit ang hari ng Sparta na si Leotychides ay naglunsad ng kanyang mga tropa sa hilagang bahagi at umatake ng may ganap na tagumpay. Ang mga tagumpay sa Plataea at Mycale ang nagtapos sa pagsalakay ng mga Persyano. Ang Griegong opensiba at ang kapayapaan ng Kalyas noong 478 hanggang 449 bago si Kristo. Ang tagumpay ng mga Griego ay dahil sa pamumuno ng mga Espartano, katapatan ng mga Atenyansi at lakas ng pakikidigma ng mga Griego. Ang mga Espartano, gayunpaman, ay walang pagnanais na makipaglaban sa Asya. Samantalang ang mga Atenyense ay handang ilunsad ang kanilang hukbong dagat upang suportahan ang mga Ioniano. Dahil dito, nabuo ang Delian League na pinangunahan ng Atenas bilang pangunahing leader at ng mga maraming estadong Griego sa mga isla at baybayin ng Asya upang ipagtanggol ang kalayaan ng Gracia at humingi ng paghihiganti mula sa Persia. Isang serye ng matagumpay na operasyon ang nagtapos noong mga 467 bago si Kristo sa tagumpay sa Ilog Eurymedon sa Pampelya, kung saan isang alyadong pwersa ng 300 barko sa ilalim ng Simon ang tinalo ang isang hukbong Persyano at Navy. Noong 460, sinuportahan ng mga Atenyano at ang kanilang mga kaalyado ang Ehipto sa isang matagumpay na pag-aaklas. Nagkaroon ng hiwalay na kapayapaan ang Ehipto at ang mga Griego. Ang kalayaan ng Kalyas ay sa wakas nagtapos sa alitan sa pagitan ng Atenas at mga kaalyado nito at Persia. Bilang kapalit ng kapayapaan, kinilala ni Artaxerxes I ng Persia ang kalayaan ng mga estadong Griego sa Europa at Asya at nangako na ilalayo ang pwersang pandagat ng Persya mula sa Aegean. Hanggang dito na lamang mga kapatid, maliwanag na pagpapalawak ng nasasakupan ang dahilan ng pagkahaba-habang madugong digmaan na ito at ipinapakita ng kasaysayan na ito na posibleng makamit ang kalayaan kung magkakaisa ang isang kaharian. Gaano man kalakas ang pwersa ng mga kalaban ay hindi kayang tapatan ang mga mandirigmang tunay na nagmamahal sa inang bayan. Ang pagbubuwis ng mga buhay ng mga bayaning Griego ay nagsindi ng alab sa mga nasasakupan nito upang tumayo at lumaban hanggang kamatayan. Hanggang sa susunod na kwento sa kasaysayan ng mga digmaan sa ating daigdig.